So sige, ano tayo, no? Pwede na tayong magkaroon ng open tayo for open po tayo ngayon for discussion. Ayan. So, pwede po kayo mag-raise ng hand, mag-chat for comments o kaya naman ay mga questions para sa topic natin for tonight. So ayan, si Arvin muna, tapos si Joel. Hello. Clear ako, Pas? Yes, bro. Ayan, clear. Lagay ko lang yun. Short reflection tsaka questions. Ayan. Ayan, pinaghiwalay mo na, bro, no? Para kasha. So, start pa tayo sa reflection. So, yun sa una, ano lang talaga siya. Legit na reflection or observation. God provided humans with conscience, showing that God has direct hand in all the lives of human beings. Reflected to sa God's sovereign, God's divine providence. That in the wisdom of God, may wisdom yun just na binigyan niya talaga yung tao ng konsensya. Hindi siya by accident, hindi siya sa kung ano. It's by the work in hand of God. For His glorious will. Hindi ka nga. Sa second point naman, related sa Romans, our confidence as believers for our conscience is that God's persevering and preserving work is greater than our wickedness and weakness to repeated violation of the conscience. Of course, may reality talaga that even as believers, even as those who are being sanctified by the gospel, by the word of God, we still do repeated violations of the conscience. We still do repeated sins. We still do habitual sins. Pero ang kumpiyansa natin, hindi sa konsensya natin, kundi sa kumpiyansa natin sa gawa ng Diyos. He will persevere because God is preserving us according to His word. And that any believer who is found in God will not be found lost. We will never be lost when we are found in God. So yun yung hope natin as believers. That sustain us till the end of the age. Yeah, yun. Salamat sa Diyos na. And sa pangatlo naman is, as with the saints of old, we have to mortify and cultivate our conscience to be captive to the word of God above all human standards. So nga sinasabi ni Augustine, is kung yung konsensya niya held captive by the word of God, bakit tayo hindi? So kung ano yung naging panawagan sa kanya during the time of Reformation, ma-reform din yung mga conscience natin. Dahil alam natin, kung tayo ay katatagpuan sa salita ng Diyos, hindi tayo manghihinayang, hindi tayo magkukulang sa buhay. Ika nga nila. So salamat sa Diyos sa salita niya. Salamat sa Diyos na yung mga konsensya natin ay hindi tayo yung Lord ng conscience natin, kundi yung Diyos natin. Yes. Yun lang naman yung mga reflections ko. Yun lang yung mga reflections ko, mga kapatid. So, ang question ko lang naman, yung sa number one, siguro more doctrinal yung nito, context. Yung sa second one naman, more on the practical. So, yung sa number one, papasahin ko na rin, Pas. When God regenerates the unbeliever, how is the conscience affected? Ano mas common na nangyayari sa usapin ng regeneration? Since may konsensya ako, sabihin natin unbeliever ako, nagkakaroon ba ito ng parang, for example, nanggaling ako sa defiled conscience? Nagkakaroon ba ito ng full repair in conscience? Partial siya over time. Parang sa usapin lang naman ng salvation. And sa second one naman, how do we differentiate the strong and weak consciences among fellow believers? Dapat ba nating alamin kung meron ba tayong strong or weak? Ganun din sa iba. Dapat ba natin malaman kung kahit mga unbelievers din, kung sila ay may mga strong or weak conscience? Kaya lang naman mga questions. Salamat. Ayan, thank you bro sa mga reflections, no? So yun sa tatlong reflections sa degree kung paano natin ititreat yung conscience natin according sa scripture. So yung number one, kunyari unbeliever, tapos naging believer, pero of course nanggaling sila doon sa different degrees ng conscience. Masasabi natin na grabing miracle ng Diyos, no? Kung paanong merong defiled conscience, yung worst, tapos ang mangyayari ay didiretso siya, magiging siyang isang believer. Kung di yung dati niyang sineselebrate,
na kasalanan, pinagsisisihan niya na, imomortify niya na. Tapos kung ano naman yung ayaw niya na truth, ay ngayon ay isi-celebrate niya na. So, iba-iba yung pwedeng mangyari doon. May mga times, depende sa kung gaano ka-defile, depende kung anong klase ng kasalanan yon. Kasi mayroon naman ng mga na talagang turn around no? Talagang bumabaliktad talaga yung mundo nila, na kitang-kita talaga, na lalo na sa mga ibang klase ng mga sins. For example, yung mga may mga LGBTQ na nakasama nila sa mga nagse-celebrate na naging Christian, hindi niya na i-celebrate yun. Kumbaga, siya pa yung nagsasalita against that. Turn around talaga yon. Although, masasabi natin na merong mga times, lalo na sa usapin, example ng seared conscience, may mga times na kailangan nilang labanan. Kasi yung naging dungis ng kasalanan dun sa conscience nila, may effect pa rin. Kaya sila na nanggaling sa mga ganun, sila yung mas maingat, no? Kung gaano ka deform yung conscience, kapag naging Christian na sila, nagkakaroon sila ng sense na mas kailangan ko maging maingat dito kasi ayokong bumalik, ma-damage yung conscience ko like before. Ganon din, may mga salamat sa work ng Holy Spirit, no? Hindi lang kasi conscience yung kumikilo sa atin, yung conviction natin sa conscience, ginagamit yun ng Holy Spirit, at meron pa ring separate work yung Holy Spirit sa usapin ng pag-undergo ng conscience sa Word of God. So maraming salamat dun sa trabaho ng third person ng Diyos, na siya yung nagre-renew ng mga consciences natin. So, of course, may impact yun sa Christian life, pero may mga times na merong mga kitang-kita kung paano binaliktad yung mundo. For example, si Apostle Paul, pinapersecute niya yung church. Tapos, nung naging Christian siya, biglang bumaliktad. Gulat na gulat yung mga believers na bigla siyang bumaliktad. Ganun kumilos yung Diyos. So, yun yung number one, bro. Baka may follow-up ko muna sa number one. Wala naman na pas. Appreciated talaga sa Diyos. Divine miracle, ika nga. From a defiled conscience, tawag dito, habitual sinner. Yun na, punta na tayo na extreme example. Criminal na hahatulan na ng death penalty. Pero may chance pa rin lagi. Walang, ika nga nila, walang irredeemable. Lahat sa mata ng Diyos, pwedeng ma-redeem. Yes, tama. Yun yung glory ng gospel. Hindi sinasabing violated conscience lang ang pwede ma-save. Hindi ganon. So, yun yung glory ng salvation. Number two ay paano natin ma-differentiate yung strong at weak conscience among fellow believers? Is it worth knowing if others have strong or weak conscience? Depende. Yes and no. So, paano natin ma-differentiate kung strong at weak ang conscience ng fellow believers? Of course, depende yun sa Word of God. Kung paanong nakabase sa salita ng Diyos ang kanilang mga pamantayan sa buhay, prinsipyo sa buhay, yun ang go-to ba nila na standard ay ang Word of God. So, doon natin makikita, doon natin mag-gauge kung ang isang conscience ay ang sinasabi niya dahil sabi sa scripture, or dahil sabi nila. Ayun isa yon. Tapos, worth knowing ba kung may strong or weak conscience ang fellow believers? Yes, may sense ito. Para ito makapag-adjust properly yung isang mga believers. Makikita natin kung may strong conscience or weak conscience para hindi natin madala sa kasalanan yung mga may weak conscience, kasi yun yung sinabi talaga sa 1 Corinthians kanina. Kasi doon sa 1 Corinthians, nagbabala si Apostle
balikan ko yun nagbabala si Apostle, si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, doon, kung kayo ginagawa nyo ito dahil you have knowledge, baka ma-encourage yung iba na weak yung conscience. Sila, na-violate nila yung conscience nila, magkakasala sila. So maganda yon na kailangan ay magkaroon ng awareness. Although, kailangan din maging properly aware tayo na again, our conscience natin is with God. We care for other Christians, pero una natin pananagutan ay sa Diyos. Yun muna. So, any additional question or follow-up sa number 2, bro? Siguro pinaka-follow up ko dun, boss, regarding sa interaction ng strength at weakness sa usapin ng conscience, usapin ng faith, strong and weak in faith. Hindi siya usapin lang na ikaw lang yung dapat masunod or ikaw lang yung parang sentro sa usapin na to. Bilang komunidad ng mga mananampalataya, part talaga na may adjustment tayo sa isa't isa. Kinikilala natin yung bawat isa. Dahil yung utos ng Diyos sa atin bilang isang pamilya. Ang usapin dito, umangat yung mga konsensya nating lahat. Hindi umurong o bumaba. Dahil yung panawagan ng Diyos sa atin, sa salita niya. Lahat naman yan, possible dahil kay Jesus na ating perfectong konsensya, ating Diyos na konsensya. Kaya salamat, mas. Salamat mga kapatid. Ayan, thank you. So, si Joel muna. Si Joel and then yung kay Deacon Marlon. After Deacon Marlon, si Paul. So, go, Joel. Hello? Pas clear po? Clear, bro. Opo. Pas yung question lang is, paano po kapag you learned something na, or how do we deal in line with prayers? How do you deal with defiled conscience in the sense na nalaman mo yung grave sin of someone na hindi naman ikaw yung direct person to do something about it. So parang you've read a message or missent message, parang ganon. Although parang sobrang specific, no? Pero, but just in case lang na may ganong pangyayari, syempre na-shock ka dun sa ginawa or sa kasi sin nga eh. And you know it happened, at least you trust the person who sent the message. Because, hindi ikaw yung leader, hindi ko yung legal counsel ng tao na yun. Parang how do you deal with that? Ayun, thank you dun sa qualification, no, bro. Pag sa usapin ng wala tayong direct connection, we can pray. Yun ang pinakauna na pwede natin gawin kasi hindi naman tayo pwede manghimasok agad sa mga concerns ng ibang tao, lalo ng mga specific at private concerns ng ibang tao. Depende yun sa situation, depende yun sa degree. Pero pwede natin siya ipag-pray. Yun yung isa. To follow na lang ibang mga usapin, kung gaano tayo kalapit, kung gaano ka open ng isang tao na yon tungkol doon. Ayan. So, pero again, yung common na paradigm ng concern natin, una, yung mga kung kanino tayo nilagay ng Diyos, sila yung unang concern natin. Bago natin maging concern, yung mga nasa labas pa ng mga circle of accountability natin sa harapan ng Diyos. However, may mga times talaga na pinapakita sa atin ng Diyos yung mga ganong pinaparanas via providence para magawa ng paraan, no? So, hindi ko naman pwedeng sabihin na pag may lahat na ganong nangyari, huwag pansinin or pag-pray lang. Kaya mahirap pagsalita dahil depende iyon dun sa kasalanan or depende iyon dun sa
kung gaano kayang gawa ng paraan, kung gaano ka-free yung isang mananampalataya na mag-act upon doon sa mga ganong klaseng situation. So, generally speaking, ayun, bro. Any follow-up? Thank you, Pastor. Siguro kung may follow-up lang, well, habang pong nagkukwento kayo, nakuha ko lang din po to sa mga friends, for example, kina Jero. Parang naalala ko lang na since we can't do anything about it directly, syempre, prayer is direct, but yung about the matter, one is we need grace na wala tayong pwedeng gawin about it, na we have to accept na hindi ako pwedeng makialam dito kasi yun nga, labas ako dun eh. At least kapag kung hindi mo talaga kilala, but kung kakilala, syempre specifics na yon na pwede mong itry kausapin, but yung sa side po na pwedeng we can learn from it in the sense na kapag napunta ako sa ganitong situation na to, how do I avoid this, or how do I do something about it, or how will I respond if this has been done to me or against me. Yun lang po, Pas. Thank you. Thank you. Okay. Ayun din pala yung nasa chat mo, no? Akala ko iba. Ano rin pala. Same. Thank you. So, si Deacon Marlon. So, sabi ni Deacon Marlon, ang Diyos ba ay may conscience? Since we are created in the image of God, part po ba ng pagiging image bearer ang pagkakaroon ng conscience? So, dito, medyo mas madali na ma-answer ko siya na no, ang Diyos ay walang conscience. So, hindi ibig sabihin na walang conscience ang Diyos ay wala siyang gauge ng tama at mali. Kailangan natin i-clarify dito yung ibig sabihin ng Imago Dei. We are created in the image of God. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay tao dahil ang tao ay nilikha sa imahe ng Diyos. So, yun yung isang clarification doon. So, maraming mga speculations kung ano ibig sabihin ng image of God. Ibig sabihin ba noon the right na makipagkaroon ng close communion sa Diyos? Kasi ang Diyos ay sa usapin ng communion, capacity to commune. Pwedeng iyon, yung ibig sabihin ng image of God. Pwede rin naman ibig sabihin ng image of God ay yung iba pang mga communication na capacities ng isang tao. So, may iba-ibang usapin doon. Pero alam natin na yung image of God, yun yung nagbibigay ng dignity sa tao. To be a man is to be created in the image of God. Pero, yung mga parts of man, hindi ibig sabihin no, na may one-to-one correlation. For example, emotion. Hindi ibig sabihin na may emotion ang Diyos na katulad ng tao. Physical. Kasi tayo may body. So, walang body ang Diyos. So, doon sa usapin na yung Deacon. Ang Diyos, ang final word sa conscience, hindi na kailangan ng Diyos na may magdidictate sa Kanya na isang part, na isang faculty, kung ano yung tama at mali. Kasi siya ay all infinitely, eternally omniscient, at siya ang basis ng goodness, truth, at beauty. So, hindi niya kailangan ng conscience para mag-gauge niya ang morality. So, baka may follow-up ka doon, Deacon. So, after pala ni Deacon, may nakarisan pala si Mark Lawrence Solo. So, mamaya si Mark Lawrence. So, any follow-up doon, Deacon Marlon? Ayan, okay. So, si bago pala si Paul, si Mark Joseph. Mark Lawrence. Good evening, Hello, Pastor. Mark. Rinig niyo po ako? Medyo nagpuputol-putol ng konti. Pa-try po nga ulit.
Yes, hello po. Hello? Hello. Ayan, okay. From what church? From Naga Sovereign Grace, Bicol. Ayan. Ayun. Bicol, ayun. Yes po. So, first time ko po umattend and thank you po sa discussion tonight. Okay. Bali Pastor, bali yung tanong ko Pastor, more on situational siya. Is it a conscience issue ba when it comes to yung profanity in entertainment media? Halimbawa napapansin ko kasi most of minsan may mga brethren ako na napapansin na sa interactions nila sa social media, nakikita ko yung mga likes nila, yung sinashare or minsan may kasamang profanity, although minsan hindi naman kasi siya ganun kalala, pero is it a conscience issue ba to impose sa kanila na mali yun, since sinabi sa Ephesians 5 na do away with coarse jokes, foolish talks, and since ang alam ko kasi ang tinutukoy doon is yung sa atin mismo mga believers on how we behave. Pero applicable ba yun sa ina-observe nating mga entertainments or pinapanood natin? And how should we approach yung ganong situation? Should we rebuke, should we remind our brethren regarding na mali ba yun or about din siya sa conscience if kaya mo ng conscience mo na panoorin yung mga bagay na to without sinning? Ayan, so thank you. Situational talaga siya. Yeah, thank you. Before ako mapunta sa Reformed faith, may mga nakasama ako na very close ko na Christian na grabe mag-green joke. To the point na mag-green joke, ganon. To the point na akala ko na nagkaroon ako ng idea or napapaniwala ako sa principle na pwede kang mag-consume ng eto yung mga binanggit mo, mga profanity, ayan. So long as hindi ka nagkakasala. Nagkaroon ako ng gano'n. Ang napapaniwala talaga ako na mas malakas kang Christian kung mas exposed ka sa gano'n at mas nag-e-engage ka sa gano'n tapos hindi ka nagkakasala. Nagkaroon ako first hand na naniwala ako sa gano'n. And it's wrong. It's wrong. Direct mismo na, ayan, sinabi ni Joel, nakalagay mismo sa, yung kinote mo, nakalagay mismo sa Ephesians, no? Na sinabi nga ng scripture, be innocent with evil. Be innocent with evil sa usapin na yon. So, pag may mga, so yung sinasabi mo na may mga kapatiran na exposed sa ganitong mga profanities, nakikita kasi yan sa social media, sa Facebook. Pag may nilike ka na video, makikita ng iba kung ano yung nilike mo. Pag may watching, nakikita ng iba, watched by ganito. Hindi yan. So, naintindihan ko yung sinasabi mo doon, Mark, na nakikita natin siya, naging public siya. So, nung sinabi mo na brethren, I think yes, ang answer doon, you can talk to that person. So, bro, nakita ko, nag-like ka ng ganito, nag-watch ka ng ganito, kamusta ba yun? Pwede man naman kamusta, hindi naman kaagad kailangan. Hindi naman kailangan kaagad na DA, hindi naman kailangan agad na rebuke na unang-una. Pwedeng ma-open lang yung conversation sa ganon. Actually, nagkaroon ng malaking conversation tungkol dyan sa social media before. So, okay lang ba para sa mga Christians na manood ng Game of Thrones? Yan ang isa sa mga naging issue. Kasi may mga Christian na okay lang sa kanila makanood ng nude
may mga sex scenes, at may mga Christians na nagsasabi na hindi pwede yan, parang porn na yan, hindi yan art. So, yun, nagiging ongoing conversation siya. Pwede siyang pag-usapan at magkakaroon ng madidil siya kapag pinag-usapan siya. So, I do not think mali na i-open siya sa kapatid, lalo na kung concerned siya, ka-churchmate siya, brethren siya. Ma-open lang, bro. Ganito yung napansin ko, concerned ako. Ano bang tingin mo dito? So, pwedeng ganon muna. Hindi naman kailangan na mag-accuse ka agad tayo, o hindi naman kailangan agad na may final word na tayo doon. Mag-open ng conversation para ma-dig deeper kung ano yung dapat gawin. So, any follow-up doon, Mark? Ano na lang po, Pastor. Salamat po, Pastor, doon sa sagot. Bale, so paano natin, malibawa na remind na natin yung brethren na yun? Should we tell them na mag-abstain sila sa lahat ng ganong kinds of entertainment? Let's say, for example, parang innocent yung, seemingly innocent yung video, then nasingitan lang ng one word of profanity. Like, ganun ba dapat tayo ganun ba dapat natin pinupulis yung conscience natin or even yung actions or yung kinoconsume ng brethren natin? Mahirap din naman yun, no? Mahirap din naman yun na parang bantay sarado natin yung isa't isa tungkol sa sa mga ganon. It's very, very difficult yun. Kaya yung sinabi natin kanina na ma-open up sa conversation para magkaroon ng wise judgment yung isang Christian na siya mismo ang magde-decide sa sarili niya sa kung ano yung kinoconsume niya. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng conversation, magkakaroon siya ng intellectual at spiritual judgment dito sa usapin na to. So, dahil in-open up siya, mapapaisip siya, dapat nga ba? Hindi nga ba dapat? So, mahirap yun kung yung usapin ng dictation, parang sasabihin, ito lang ang pwede mo panoorin, ito lang ang hindi mo pwede panoorin. Mahirap yun. Kaya ang pwedeng gawin doon ay palagi siyang pag-usapan, palagi siya i-open up para mas makita ano ba yung sinasabi ng Bible. Kasi kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang magko-convict sa conscience niya at na dapat niyang sundin. So, any additional, Mark? Okay na po, Pastor. Malino naman po lahat. Thank you so much po sa sagot. Okay. Sa Naga. Yes, Sa Naga Reform. Si Paul. Ito, Paul, bro. In light ng in light ng 1 Peter chapter 3 verse 21. So ito yon. Baptism which corresponds to this now saves you not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. So ang question ni Paul ay, si good conscience ba ay added only to the believer? Yung sinasabi dito na conscience, good conscience, I believe, bro, of course, yung unang ibig sabihin nun ay mawawash yung conscience natin. Pero yung direct meaning dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21 ay assurance ng believer na save siya. Assurance ng believer na totoo yung sinasabi ng Diyos sa gospel. So kasi pinag-uusapan dito ay baptism. Yung baptism daw na nagko-correspond doon sa nangyari kay Noah before sa salvation through the flood, yun daw ang nagliligtas sa atin.
So, ang ibig sabihin ito, may faith sa Diyos through the means of grace nung baptism. So, yung baptism daw, hindi niya tinatanggal yung physical dirt, hindi niya tinatanggal. Iyon, kung hindi, nagkakaroon tayo ng trust sa Diyos. In our conscience, naniniwala tayo sa sinasabi ng Diyos sa gospel through baptism. Pero yung sinabi mo, totoo naman yon, yung Diyos ang nagbibigay ng good conscience sa isang believer by salvation at by sanctification, by the true at biblical definition ng good. Kasi pwede natin sabihin may good conscience yung unbeliever in the sense na maprinsipyo silang tao. Mga sinusunod nila yung konsensya nila. Pwede yun. Pero hindi yun good in the biblical sense na saved, sanctified, washed. So hindi natin masasabi yun na ang unbeliever ay may ganon. Ang mga believer lang may ganon. Pero dito sa 1 Peter 3, ang sinasabing good appeal to God for a good conscience ay dun sa salvation. Salvation issue siya. Pinaniniwalaan. So, any follow-up dun, Paul, sa 1 Peter 3, verse 21. Hello po, Pastor. Clear. So, Pastor, yung ano po, yung sa sinasabi ditong good conscience, pertaining lang siya dun sa description sa nakamit niya in salvation. Or yun Yes, through baptism. Through baptism. Dun sa means sacrament ng baptism. So, sige, siguro bigyan natin ng medyo nalilito kasi din ako kay conscience eh. Si conscience ba ay inclination? Ang conscience ay witness sa tama at mali. So, ano yung itsura ng witness? Like, from the scripture, paano siya dinidescribe, Pastor? Babalik tayo dun sa pinakaunang definition. Sige, Pastor. Yung sa pinaka-start natin, yung Romans chapter 2, verse 15. So, di ko alam, baka di mo naabutan, bro. Sa Romans chapter 2, verse 15, ito yung main proof text sa pag pinag-usapan yung conscience. So, they show that the requirement of the law are written on their hearts. Ito yung law written in the heart. Yung law na yon ay yung moral law, yung batas ng Diyos, nasa puso ng lahat ng mga tao, Gentiles or Jews, meron sila, nasa puso ng tao, and their conscience also bearing witness. And their thoughts, sometimes accusing them or other times even defending them. So yung itsura ng conscience, as we have defined, yung conscience, ang testigo, ang witness doon sa divine law na nasa puso ng tao. Kaya kapag may ginagawa tayo, either tayo ay ina-accuse ng conscience, mali ang ginagawa mo, or ina-excuse tayo ng conscience, hindi mali ang ginagawa mo. So yun yung basic na definition ng conscience. Si conscience ba, Pastor, ay under siya sa work ng Holy Spirit? Kasi we always mention na ang conscience is ang Panginoon ng konsensya ay ang Panginoong Jesus. Although we can also substitutely say na Panginoon niya ang Espiritu at Panginoon niya ang Ama kasi iisa naman ang Diyos. Pero specifically, ang work ba ng conscience ay nasa Holy Spirit? Sa economy nila? Medyo kailangan ko lang i-clarify, bro. Yung sinasabi ng confession of faith na God alone is the Lord of conscience, sinabi yon para matutunan natin na yung conscience natin ay dapat mag-submit sa Word of God.
dahil ang conscience natin ay hindi palaging nagsasubmit sa Word of God. Kaya merong seared conscience, hindi nagsasubmit sa Word of God. Ano yun? Deformed conscience. So merong conscience na sinful. Tapos may mas sinful pa na conscience, yung defiled conscience. Conscience siya, pero tama sa kanya yung mali at mali sa kanya yung tama. So itong conscience na to, faculty siya ng tao na nade-deform. So, yung conscience na yon ay, of course, sa salvation ng tao, nare-reform siya ng Diyos. Na nababaliktad siya, nakiklean siya, nawawash siya. Kaya siya, sa usapin ng salvation, ganun yung nangyayari. Sa usapin ng conviction of sin, ginagamit ng Holy Spirit, yung conscience ng tama. So, gusto ko lang bigay mga clarification na yun, bro. So, masasabi natin na yes, ginagamit ng Holy Spirit ang conscience at dapat talaga ang Lord ng conscience ay ang Diyos kasama ang Holy Spirit na Lord dapat ng conscience. Pero hindi palaging ganoon kasi may mga evil, seared, saka defiled conscience. Okay, Pastor. So, paano? Follow up, Pastor. For Ah. example, kasi di ba we understand na we have feelings of guilt. Ang feelings of guilt Feeling. under ba siya sa work ng conscience? Or how do we discern? Kasi meron din tayong tinatawag sa scripture na the accuser. So, si accuser, basically, ina-accuse niya tayo kapag meron tayong repented sin pero we are still feeling guilty of it. How do we differentiate yung work ng conscience in regards dun sa feeling of guilt? Thank you, bro. Very helpful yan. So, napakagandang question. So, paano natin ma-differentiate kung proper na conviction na yon ng sin or si Satan pala? Kasi si Satan ay isang accuser. So, kang tinawag si Satan sa Book of Revelation, the accuser of the brethren. So, si Satan daw ang palaging nagsasabi sa mga Christian na makasalanan ka, huwag ka nang lumapit sa Diyos, makasalanan ka, hindi ka na patatawarin ng Diyos, makasalanan ka, ituloy mo na lang yung kasalanan mo. So, madi-differentiate natin yon doon sa command na kailangan nating i-sanctify yung conscience natin according sa Word of God. So, dun papasok yon. Kailangan yung conscience natin, God alone is the Lord of conscience. Kasi mahihirapan tayo talaga noon. May mga times na maraming mga Christian ang masyadong nasa low moments na akala nila holy pa yon. Akala nila holy na magmukmuk sila. Akala nila holy na magsabi na, ganito na talaga ako, hindi na ako magbabago. Oo, ganito ako. Hindi yun ang work ng Holy Spirit through the conscience. Ang work ng Holy Spirit through the conscience, we have sinned, now go to the Savior. Now, God welcomes sinners. There is more, sabi ng Puritan, there is more mercy in God than sin in you. Ganun mag-work yung Holy Spirit. Ginagamit niya yung conscience para i-lead tayo sa cross. Ginagamit ng Holy Spirit yung conscience para ma-convict tayo, mawalan tayo ng hope in all things other than the only hope, ang Diyos anak, si Jesus. Yun ang difference ng work ng Spirit through the conscience sa kung paanong ginagamit ito malevolently ni Satan. Si Satan, gagamitin niya yung weakness, yung guilt natin para ilayo tayo sa Diyos. Pero Holy Spirit, ginagamit niya yung guilt natin para makita natin yung glory ng Diyos at yung glory ng grace niya at salvation. Never, ever, ever, ever gagamitin ng Holy Spirit ang conscience natin against us. Gagamitin ng Holy Spirit, ipapakita niya sa atin kung gaano tayo ka sinful
para makita natin yung Savior. Si Saint Augustine, sabi ni Saint Augustine, before you sin, the devil will tell you that God is merciful. But after you sin, the devil will tell you that God is just. God is punishing sin. Baliktad no? Grabe. Ganun yung Satan. Baliktad. Bago tayo magkasala, dapat makita natin yung Diyos bilang holy. Pagkatapos natin magkasala, dapat makita natin yung Diyos bilang merciful. Pero si Satan baliktad. Ginagamit niya yan. Lahat ng faculties natin para i-lead tayo away from God. So very, very good question yan, bro. Kasi si Doug Wilson ko tayo narinig. Na si switch daw ng mga Christian kung sino Holy Spirit at sino si Satan. Akala ng Christian, Holy Spirit yung nagdadala sa kanila sa self-pity at magmukmok. Yung self-preservation. Akala nila Holy Spirit yung si Satan naman yan. So, ayun, kaya maging careful tayo doon. Kaya magandang question yan kasi never tayong ililid away ng Holy Spirit sa Diyos. Sa gospel kay Christ. Okay po. So, even yung conscience ginagamit ng Holy Spirit para sabihin na may tagahugas ng kasalanan, may tumatanggap ng sinner. So, any additional, bro? Sige po, Pastor. So, na-mention niyo po kasi dito na si Holy Spirit yung kumbaga nagbibigay ng comfort and vindication dun sa conscience eh. So, parang naisip ko lang, ibig bang sabihin yung conscience na meron sa mga unbeliever is hindi sila guided ng Spirit? So, yung conscience nila is just part ng faculty na meron sa kanila? Or meron pa rin nagpe-play dito yung restraining grace ng Diyos? Hindi na talaga entirely work ng Holy Spirit, but yung restraining grace in general lang. Parang ganun ba? Mahirap kasi sabihin na hindi siya work ng Spirit. Pero pwede nating ma-distinguish na non-saving work at saving work. Ayan. So kasi yung conscience, work pa rin ng Diyos yan eh. So pag sinabi nating restraining grace, work pa rin siya ng Diyos. Kunyari, may isang maprinsipyong tao. Kunyari, yung mga alam yun, si Rizal, namatay para sa prinsipyo na talaga. Pwede naman siya tumakas, pero hindi. Kasi alam niya ito yung tama. Nanindigan sila kahit mamatay sila. May mga ganon na mga tao talaga na hanggang huling hininga nila, pininindigan nila yung alam nilang tama. So, maganda yon, mabuti yon, in the sense ng kasama yon sa work ng Diyos, pero madidistinguish natin na unless sila ay mag-repent at mag-believe, even yung pinakamaprinsipyong tao is still a sinner. So, doon natin siya madidistinguish na yung isang mananampalataya ay hindi lang siya hindi siya naligtas dahil maprinsipyo siya, kundi dahil hinugasan yung konsensya niya. So, baka may additional ka doon, bro. Hindi ko masasabi na walang work or may continuous work pa rin kasi yung Diyos even sa unbeliever. Pero may mga non-saving at mayroong mga saving. Naisip ko lang, Pastor, kasi di ba ang indwelling ng Spirit is entirely sa mga believer lang. Parang special talaga siya na work ng Holy Spirit sa believer. Parang na-connect ko lang na part ng restraining grace ng Diyos sa mga unbeliever is yung conscience nila na meron.
Kasi sa Romans 1, hindi kumbaga, kung bakit ganito pa rin yung mundo natin, ah hindi pa rin wasak na wasak, kasi meron pa rin sumusunod sa konsensya nila. Okay. kumbaga parang part pa rin ng faculty na yun na may understanding sila na merong mali. Part na Yes. sa konsensya na understanding na Yes. part nung kanilang faculty. Tapos, paano connect ko lang sa Romans 1 na the more na nagsisin sila, the more na nasisir yung conscience nila up to a point na wala na silang conscience. And yung walang conscience na yun, part na siya nung sa withdrawal ng grace ng Diyos sa kanila from them. So, ang galing lang nakita ko siya na merong distinction yung work ng conscience sa unbeliever at sa believer. Yung work ng conscience sa believer is guided na ng or empowered ng Holy Spirit. Yun yung powered, right term. Empowered siya ng Holy Spirit na according sa 1 Peter 3 na malinis yung konsensya mo sa harap ng Diyos, may assurance ka na malinis ka. At sa unbeliever naman is meron pa ring restraining grace, so hindi pa pinabayaan, hindi totoo yung sinasabi na pinabayaan sila ng Diyos entirely sa sarili nila. So, ayun lang, Pastor. Salamat po. Magandang realization yan, bro, sa Romans 1. May mga term kasi sa Romans 1 na God gave them up. So habang God gave them up, palala ng palala yung conscience nila. From evil conscience, nagiging seared, nagiging defiled. So, ganun yung nangyayari. So, pero may salvation even dun sa mga iyon. So, any other question po? Or time check, 10:56. So, any question or final comments? Ayan, sige, wala na. Sige po, manalangin tayo. Let's pray po. Okay, PM na lang tayo yung question ni ate. Sige. Okay. Sige po, manalangin po tayo. Let's pray. Ama namin, ikaw ang Panginoon ng konsensya, kaya't ang lahat ng konsensya at budhi ay mananagot, dapat sumang-ayon sa banal mong salita. Kaya hinihiling po namin, Ama, huwag niyo kami hayaan sa mga sarili namin na kami magkaroon ng pagbali sa mga budhi namin. Huwag niyo hayaan na magkaroon ng kalyo ang konsensya namin. At huwag niyo rin hayaan na bumaliktad ang mga konsensya namin at tawagin namin mali ang tama at ang tama ay mali. Turuan niyo po kami, O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na yung gospel ay maalala namin, makita namin, mapanariwa sa amin para po luminis ang mga budhi namin sang-ayon sa tapos na ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, aming tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang bawat isa na mga nandirito, pagpalain niyo po ang mga nakadalo na kasama namin. Salamat po sa produktibong diskusyon. Pinupuri po namin kayo dahil sa mga napag-usapan namin, mga nadagdag na kaalaman, mga refreshing mga discussions. Hinihiling po namin na hindi ito yung huli, kundi maging pasimula kung paano kami dapat mag-aral ng salita niyo at kung paano namin dapat ipailalim mga mabudhi namin sa banal na Biblia. Kailangan na maging supremo sa puso't isipan namin, sa budhi namin ang iyong libro. Tulungan niyo po kami, pagpalain niyo po ang mga magtatrabaho pa at sana po, Ama, ay bigyan niyo ng mahimbing na pahinga ang mga matatapos na ang kanilang araw. Papuri po sa iyo, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoon ng aming konsensya, si Jesus. Amen.